Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umabot na sa mahigit 2,200 ang nasawi sa hagupit ng Super Typhoon Yolanda ayon sa NDRRMC. Patuloy man ang pagbuhos ng tulong, hindi malinaw ang proseso ng pamamahagi at pagpaparating ng tulong sa mga biktima 5 araw matapos ang bagyo. Nakatutok pa rin po ang buong puwersa ng GMA News sa mga lugar na pinakahinagupit ng Super Typhoon Yolanda. Mula sa Tacloban sa Leyte, nakaantabay sina Rafi Tima, John Veneracion, Maki Pulido, Ian Cruz, Susan Enriquez at Chino Gaston. Nasa Ormoc, Leyte naman si Bam Alegre, habang nakatutok sa Basay sa Samar si Cedric Castillo. Si Katrina Son mag-uulat live mula sa Borongan, Eastern Samar. Nasa Capiz naman si Steve Dailisan at makikibalita rin tayo kay Luan May Rondina ng GMA Cebu. Hinigpitan na ang seguridad sa Leyte para maiwasan na ang mga nakawan at kaguluhan doon. Mula sa Tacloban, Leyte, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Patuloy, Mel, ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad dito sa syudad ng Tacloban 5 araw bago matapos ng tumama ang bagyong Yolanda dito. Pero kung may mga gustong bumangon dito sa kalamidad, ay meron din namang mga taong sinasamantala ang pagiging mahina at lugmok ng Tacloban para sa kanilang pansariling kapakanan. Mahigpit ang ginagawang paghalughog ng mga karga-pulis sa kagamitan ng mga taong ito na naghihintay ng bangka patungong Samar. Sa una, akalain mong tiga-Tacloban sila at nagnanais lang makalabas ng syudad. Pero ayon sa mga pulis, dayo ang mga ito rito at kasama sa mga nagsasagawa ng looting ng mga sinalantang establishmento. May nagreklamo dito sa amin kanina. Sabi, yung mga tao galing sa Samar, walang dala pagpasok dito. Tapos pag lumalabas sila, marami silang dala. Ang masama doon, kahit yung mga hindi pagkain, mga gamit, appliances, dinadala nila. Hindi naman daw sila nang-aaresto, pero lahat ng makitang hinihinalang galing sa looting, kinukumpiska. Sino nga naman daw ang evacuee na may dalang ilang supot ng baby oil, pati unit ng aircon? Paano yung Tacloban makakabawi kung lahat ng mga gamit dito, yung iba dito naghihirap na, walang makain. Yung mga kinuha namin dyan, ibabalik namin yan doon sa relief center. Pero iba ang tindahang ito, hindi na kailangan magnakaw ng mga gamit dahil libre nang ipinamimigay ng may-ari ang mga damit na nabasa sa bagyo. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng basang damit ang ipinamimigay na lang umano ng may-ari. Gayunpaman, malaking bahagi pa rin ng syudad ang tila nababalot sa takot. Kaya naman lalo pang hinigpitan ng pulisya ang kanilang presensya. Dumami ang checkpoint sa mga kalye. Ito ay sa gitna ng mga bali-balitang may mga armadong grupo na susugod sa lungsod. Kumalat sa syudad ang balitang nasa loob na sila ng Tacloban. Pero ayon sa lalaking ito na nakausap ng GMA News, ilang kilometro sa labas ng syudad, may namataan nga daw siya mga armado. Pero tila hindi naman susugod at nasa liblib na bahagi ng bagat noon dito sa Leyte. Shorts lang. Tapos may dardar ng mga Armalite. Anong ginagawa nila? Hindi, nagkukuhan lang sila, naglalakad lang. Tapos hindi naman nila kinukuha na nangkukuhan sila ng mga tao. Gayunpaman, hindi na nagbakas sakali ang militar at pulisya. Pinaresponde ang 2 armored personnel carrier at ilang truck ng sundalo at pulis. Sa gitna ng mabilis na pagkalat ng mga bali-balita, may pakiusap naman ang pulisya. Huwag kayong magpapaniwala na kahit anong impormasyon na nakukuha nyo hanggang hindi galing sa amin. Sa kabila ng mga problema, tuloy-tuloy naman ang trabaho ng mga rescue personnel ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sa isang maliit na bahaging ito ng karagatan, 11 bangkay ang kanilang nakita. Sa Pampang, matyagang naghihintay si Nanay Adela. Nagkahiwalay daw sila ng anak na lalaki sa kasagsagan ng bagyo. Mula noon, hindi na niya ito nakita. Bagamat masakit, dito na lang daw siya nagbabakasakali para muling makita ang anak. Nakita niyo na po yung mga bangkay dito? Yung doon sa banda yung nakatambak doon, di ko na kaya. Sobrang... Bagamat mag-iisang linggo na, ayaw namang sumuko ng mga rescuer na ito mula sa Navy at Coast Guard. Nilapitan daw sila ng isang tao at sinabing nakarinig siya ng boses mula sa gumuhong pader na ito. Gamit ang maso at bolt cutter, mabilis na umaksyon ng mga rescuers. Pero sa laki ng pader, duda ang Coast Guard na may mabubuhay dito. Pero ang nakarinig sa boses, ipinagpipilitan ng kanyang narinig. Ano yung sinabi niya? Ano yung binanggit niya? Nahingi ng tulong. Malakas ang boses niya? Hindi na, mahina lang.
unless merong malaking hukay dito na nung pagbagsak nakahiga siya dun sa hukay. Pwede yun. Pero ilang araw na sir eh. Anong likelihood na mabuhay siya sa loob? Sa experience ko kasi hindi pa nasusubukan na may mabuhay sa ganyang sitwasyon. Sa kasamaang palad, Mel, ay walang nakitang survivor dito sa lugar kung saan nagukay yung mga rescue personnel ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Samantala, ay namataan na rin natin dito sa syudad ng Tacloban yung iba't ibang rescue groups mula sa iba't ibang bansa at nag-iikot dito sa syudad para magbigay ng ayuda. Mel? Rafi, maganda yung unang ulat mo ha, nahuli ikaw mo yung ilang mga looters doon na ikanila ay hindi naman taga-Taal na taga-Leyte, Rafi? Yes, Mel, ito yung paghihigpit ngayon ng PNP at yung mga ports na kung saan dumadaong itong mga bangka na nagdadala daw ng mga looters ay kanila nang binabantayan, hinihigpitan at lahat ng mga lumalabas dito ay chinecheck yung kanilang mga gamit kung ito ay galing sa pagnanakaw. Ito rin yung kanilang paniniguro na at warning na rin, Mel, para sa mga gustong pumunta rito para lang mag-loot na wag na itong gawin sa kapakanan ng Tacloban, Mel. Oo, maganda yan. Kasi Rafi, alam mo, maraming mga nais nang maghatid ng tulong dyan. Nangangamba, Rafi, kasi nga yung mga bali-balita na merong mga ganyan, ano, ha? Pero ito'y magandang senyales na pwede nang umpisahan ang relief operations natin dyan sa Tacloban. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.